Kabanata 61. Hindi naman mangyayari yon. Kung nawawala, pupunta muna ako sa iyo, Mr. Hinton. Boses ni Oliver ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang silid. Ang tugon nito ay napatawa ng malakas si Bradley. Yung bastos, sa lahat ng tao sa kwarto, ako lang ang pinaghihinalaan niya. Tutuloy ka ba ngayong gabi, Mr. Hinton? Nakangiting tanong ni Zachary. Oo, marami akong sasamahan sa'yo. Pinisil ni Bradley ang ilong ni Zachary at ang pisngi ni Gavin. Natigilan siya nang mapansin ang pagiging mahiyain ni Gavin. Napanganga siya habang nakatitig kay Gavin. Jasper, nahihiya ka ba? Hindi pwede. Cool na sagot ni Gavin. Hindi siya sanay na kurutin ng mga tao ang pisngi niya. Napakatigas ng ulo mo. Pagkatapos, binuhat ni Bradley si Gavin at naramdaman niyang natense si Gavin. Ibang-iba ito sa dati dahil kadalasang nakasandal si Jasper sa kanya ng mapaglaro. Nagbiro si Bradley, natuto ka ng maging mature, di ba? Nakangiti si Zachary sa kasawian ni Gavin, pinapanood siyang gumagalaw ng hindi komportable sa mga bisig ni Bradley. Mr. Hinton, kung patuloy mo siyang inaasar, lalong mamumula ang mukha niya. Napakagat ng lobby si Gavin habang nakatitig kay Zachary. Bilang tugon, binigyan siya ni Zachary ng isang mapanuksong ngiti. Nahulog mo ang iyong wallet, Mr. Hinton. Bigla siyang inalerto ni Gavin. Lumingon si Bradley at napagtantong naloko siya. Ngumisi si Gavin at umiwas sa gilid. You little rascal. Pumunta ka dito at ipinapangako kung hindi ka sasaktan. Sigaw ni Bradley habang winawagayway ang mga kamay. Kasabay nito, tumakbo palabas si Oliver at nagtanong, tinatawag mo ba ako, Mr. Hinton? Ibalik mo ang pera ko. Inilahad ni Bradley ang kanyang kamay at huminga. Ang taya ay isang taya. Akin na ang pera na iyon. Wala akong kailangang ibalik sa iyo. Umupo si Oliver sa tabi ni Gavin at inilabas ang dila kay Bradley. Sa sumunod na sandali, sinunggaban sila ni Bradley at agad na nagtakbuhan ang magkapatid. Habang pinapaliguan ni Erisa si Jessie sa banyo, hindi niya maiwasang mapangiti sa mga mapaglarong ingay sa labas. Samantala, kalalabas lang ni Dana ng ospital nang mamataan niya si Ethan sa gilid ng kanyang mga mata. Nang mapansin siya nito ay napakunot ang noo niya. Napansin niyang kakaiba para kay Ethan na lumabas sa ospital sa ganoong oras, kaya nagpasya siyang sundan siya. Maya-maya, napansin niyang may hawak itong sobra habang papunta siya kay Sean. Nagtungo silang dalawa sa diagnostic center. Masama ang kutob ni Dana habang sinusundan sila. Bumilis ang tibok ng puso niya nang malaman niyang pumunta sila sa paternity testing center. Kaninong mga sample ang dinala ni Ethan para magsagawa ng paternity test? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng insecure. Samantala, pinaalalahanan ni Ethan si Sean, na babalisa si Mr. Graham sa mga resulta, Mr. Bailey. Dapat kang magbantay sa lahat ng oras. Magagawa ba ang mga resulta bukas ng umaga? Napaawang ang bibig ni Sean. Gusto niya bang mapuyat ako buong gabi? Gusto ni Mr. Graham na makita ang mga resulta bukas ng umaga, pagkatapos ng lahat, walang magawang ulit ni Ethan. Sinulyapan siya ni Sean at nagsimulang maging curious at maingay. Alam mo ba kung kaninong pagsubok ito? Mahigpit si Ethan at umiling. Ito ay confidential na impormasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Sean, at nagmakaawa, tell me, please. Ipinapangako ko na itatago ko ito. Hindi ko alam. Matigas ang ulo ni Ethan na naging dahilan ng pugiling ng mga ngipin ni Sean sa galit. Pagkatapos na makasama ang boss, naging katulad ka rin ng boss, hindi iyon maganda. Diretso siyang tinitigan ni Ethan, mas matalas ang tingin niya kaysa pang-ahit sa likod ng mga salamin na iyon na may gintong frame. Sabihin mo sa akin kapag lumabas na ang resulta. Mag-leave muna ako. Kinawayan ni Sean ang kanyang kamay at sinabing, maaari lamang na lumabas ang mga resulta sa bukas na tanghali. Gayunpaman, umalis si Ethan. Agad na pumunta si Sean para simulan ang paternity test. Habang hinihintay niya ang resulta, hindi niya maiwasang umorder ng hapunan. Naglinis ng bahay si Erisa habang naliligo ang mga bata. Nang matapos sila, turn niya na. Matulog ng maaga mga anak. Ikaw din, Bradley. Okay. Sa pamamagitan nito, dinala ni Bradley ang 4 na bata sa kama. Nang matapos maligo si Erisa ay tumingin siya at nakita niyang tulog na sina Zachary, Oliver, Jasper, at Bradley. Hindi niya nahanap si Jessie dahil pumunta siya sa kanyang silid. Ang batang babae ay nakabaluktot sa kanyang mga kumot, natutulog ng payapa. Binaligtad ni Erisa ang kanyang anak, at humiga sa tabi niya.
Nasan ang malagatas na amoy ng kanyang anak, mabilis na nakatulog si Erisa. Kabanata 62. Maagang gumising si Erisa para magluto ng almusal. Nang malapit na siyang matapos, ginaysan niya ang mga bata. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalagay ng kanyang pampaganda at pagpapalit ng kanyang damit habang ang mga bata ay naglalaba at nagbihis. Halika para mag-almusal. Tinawag niya ang kanyang 4 na anak. Umupo si Jessie sa kanyang upuan at nakangiting nagtanong, Mommy, tatawagan din ba natin si Mr. Hinton? Ayos lang. Huwag nating istorbohin si Mr. Hinton. Napakapagod para kay Bradley na maglibot at tulungan siyang mag-imbestiga. Pagkatapos ng almusal, inihatid ni Erisa ang 4 na bata sa paaralan. Lahat silang 4 ay nakasuot ng uniforme sa paaralan, mukhang magkapareho na may surfeit of cuteness. Maraming magulang at mga anak ang nakatingin sa kanila. Sa isang iglap, naging atensyon sila. Ang gaganda ng mga batang iyan. Katulad din ng nanay nila. Walang alinlangan na siya ay isang babaeng may kakayahan. Nakasuot ng malinis na suit na may pares ng salaming pang-araw, naglabas ng malakas at kahangahangang aura si Erisa. Bahagya siyang napangiti at tumango sa mga magulang bago ihatid ang mga bata sa gate ng paaralan. Naghihintay na si Robert sa pasukan. Nang makita niya ang mga ito ay nagningning ang kanyang mga mata, at mabilis niyang ipinakilala si Erisa sa mga guro ng mga bata. Hinubad ni Erisa ang kanyang salaming pang-araw at binati ang mga guro. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ako si Erisa York. Siya ay matikas at magiliw, at ang kanyang kagandahan at matamis na boses ay agad na naakit sa kanila. Magandang umaga, Mr. William. Magandang umaga, mga guro. Binati ng 4 na bata ang principal at ang mga guro. Kaagad, ang pamilya ay gumawa ng magandang impresyon sa mga guro. Iiwan ko ang mga anak ko sa pangangalaga mo. Huwag mag-alala, ngumiti ang mga guro bilang tugon. Sa katunayan, ito ay isang bihirang karanasan upang matugunan ang quadruplets. Kaibig-ibig at magalang ang quadruplets, kaya agad silang kinuha ng mga guro. Nakangiting tumango si Erisa. Pagkatapos ay yumuko siya at hinimas ang mga tupi sa damit ng kanyang 4 na anak. Behave yourselves and listen to the teachers well. Darating si Mommy at susunduan kayo pagkatapos ng klase sa hapon. Huwag gumala at huwag sumunod sa mga estranghero. Intindihin. Kung hindi ako ang susundo sa'yo, huwag kang aalis ng school, paalala niya. Walang problema, Mommy, babantayan ko sila. Tumango si Zachary bilang tugon. Mommy, huwag kang mag-alala. Hihintayin ka namin sa school. Inayos ni Gavin ang likod at sumagot. Nakatutok ang mga mata ni Erisa sa kanila. Jessie, kailangan mong manatili sa iyong mga kapatid. Naiintindihan mo ba? Si Erisa ay higit na nag-aalala kay Jessie. Natatakot siya na baka mahirapan ang dalaga na makibagay sa hindi pamilyar na kapaligiran. Oo, Mommy, maaari kang pumunta sa trabaho. Mananatili ako sa aking mga kapatid. Huwag kang mag-alala, paninigurado ni Jessie sa kanya. Mommy, kami na ang magbabantay kay Jessie. Napangiti si Oliver. Tumagilid naman si Erisa para halikan sila. Pumunta ka na. Bye, Mommy. Sabay halik sa pisngi ng quadruplets bago tumalikod at pumasok sa paaralan. Bumangon si Erisa at pinanood silang pumasok sa school. Ang quadruplets ay patuloy na lumingon at kumakaway sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinenyasan niya silang pumasok. Matapos mawala ang mga bata sa kanyang paningin, nagpaalam na siya sa punong guro at mga guro at tumuloy na sa trabaho. Samantala, sa tirahan ng Graham, hinintay ni Jasper na makaalis sa lugar ang sasakyan ni Benjamin bago lumingon kay Edwin. Mr. Whitley, gusto kong pumasok sa paaralan. Napakurap si Jasper ng ilang beses, mukhang kaibig-ibig. Nang marinig iyon ay natigilan si Edwin. Akala ko ayaw niyang pumasok sa school. Bakit biglang nagbago ang isip niya? Bakit hindi mo hiniling kay Mr. Graham na dalhin ka doon ngayon lang? Hinaplos ni Edwin ang ulo ng bata at nagtatakang tanong. Ayokong pumunta kanina, pero nagbago ang isip ko ngayon. Walang makipaglaro sa akin sa bahay. Papasok na lang ako sa school. Isang masamang tingin ang nakaplaster sa mukha ni Jasper. Kumikirot ang puso ni Edwin habang nakatingin sa bata. Si Mr. Graham ay palaging abala sa trabaho, at hindi talaga siya gusto ni Miss Adams. Marahil, mas mabuti na siyang pumasok sa paaralan. Mas masaya doon. Sige, umakyat na tayo at magpalit ng school uniform. Dadalhin kita doon. Salamat, Mr. Whitley. Malumanay ang boses ni Jasper. Ngumiti si Edwin at dinala siya sa itaas para magpalit.
Pagkatapos ay kinuha niya ang bag ng bata bago siya dinala sa paaralan. Kabanata 63, walang tao sa gate ng school nang dumating si Jasper. Sa oras na iyon, karamihan sa mga magulang ay naipadala na ang kanilang mga anak sa paaralan. Magsisimula na ang klase, at ang mga guro ay hindi na naghihintay sa may gate. Nang makita ang napakagandang gate ng paaralan, bulalas ni Jasper sa loob. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha, ikinukubli ang anumang excitement na kanyang nararamdaman. Nagulat ang mga gwardya nang makita siya dahil kamukha niya ang apat sa mga bata na dumating kanina. Seryoso, mga quintuplet, pero bakit hiwalay na dinala dito ang isang ito? Napatingin si Jasper sa kanila at ngumiti. Itago mo ito ng sikreto. Natulala ang mga tanod. Anong sikreto? Gayunpaman, lahat sila ay mahusay na sinanay na huwag magchismis sa publiko. Lahat ay nanatiling solemna at nagpatuloy sa kanilang pagpapatrolya. Tumalikod si Jasper at kumaway kay Edwin bago ito naglakad papasok ng campus. Sa pagtingin sa mga gusali sa kanyang harapan, parang naliligaw si Jasper. Nasaan ang aking silid-aralan? Mabilis niyang tinawagan si Zachary. Bilang tugon, hiniling siya ni Zachary na maghintay. Maya-maya ay sumulpat si Zachary sa di kalayuan at sumenyas kay Jasper. Cherry, agad namang tumakbo si Jasper palapit sa kanya. Bahagyang kinatok ni Zachary ang ulo ni Jasper at binetukan, paano ka madadala habang bumibili ng cotton candy. Nakangiting ngumiti si Jasper. Inagaw ako ng mga tauhan ni Daddy. Nasaan ang iba? Nandoon sila sa classroom. Tara na. Pinangunahan ni Zachary ang daan at sinabing, siguradong masaya si Jessie na makita ka. Hindi pa niya alam na ikaw ang pumalit kay Gavin. Huwag mong ibuhos ang beans pa. Bumagsak ang mukha ni Jasper. Kung gayon, dapat ba akong bumalik? Hindi. Magpalit ka na lang kay Gavin mamaya. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Magaling. Hindi mo alam kung gaano nakakatakot at makulat si Daddy. Tumingin sa kanya si Zachary at ngumiti. Bakit kailangan mong gumala noon? Kung hindi, hindi ka sana nadala. Sakto namang lumabas si Gavin at nakita niya si Jasper. Jasper, tawag niya. Gavin. Tinuro ni Jasper si Gavin at nagreklamo, bumalik ka mag-isa ngayon. Hindi ako papalit sa pwesto mo. Nakakatakot si Daddy. Ngumiti si Gavin. Walang problema. Sinasabi ko sa'yo, Gavin. Kailangan mong bantayan si Dana pagbalik mo. Isa siyang masamang babae. Napakasama niya sa akin. Ganoon din ba siya sa'yo noon? Galit na galit sina Gavin at Zachary nang malaman nila ang ginawa ni Dana. Ang masamang babae ba ay masama din sa iyo noon? Tanong ni Zachary kay Gavin. Tumango si Gavin. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Benjamin ang tungkol dito. Hindi niya kailanman naintindihan kung bakit minsan ay tinitingnan siya ni Dana ng may paghamak, ngunit ngayon, sa wakas ay alam na niya kung bakit. Hindi siya anak ni Dana. Kaya naman hindi siya nagustuhan ni Dana. Tuturuan ko siya ng leksyon sa susunod na makita ko siya. Ikanaway ni Jasper ang kamao sa galit. Bakit hindi mo sinabi kay Daddy ang tungkol dito? Napayuko si Gavin. Ayokong mag-alala si Daddy. Bukod dito, sinabi ng lahat na mahal ni Benjamin si Dana. Ayaw ni Gavin na magtalo sila dahil sa kanya. Itinuring niya si Dana bilang kanyang ina, kaya umaasa pa rin siyang makakasama niya si Benjamin. Kaya pala wala siyang sinabi. Gagaw ka ba? Kahit na siya ang iyong biological na ina, hindi mo dapat tiisin ang kanyang masasamang gawain. Isa ka bang masochist? Galit na galit si Jasper. Nang makita ni Gavin ang kanyang galit, naramdaman ni Gavin ang pag-init ng kanyang puso. Hindi naman ganoon kalala. Nakatira ako kay Daddy, at bihira siyang pumupunta sa bahay. Bihira siyang bumisita kapag wala si Daddy. At kapag nandoon si Daddy, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Baka nagalit si Daddy sa kanya, kaya siya lang ang kumikilos kapag ako lang ang kasama niya. Naiinis si Zachary. Huwag kang masyadong mabait sa kanya sa hinaharap. Ilantad natin siya. Oo, ilantad natin siya. Pumayag naman si Jasper. Naisip din ni Gavin na magandang ideya iyon. Ito ay maaaring magturo sa kanya ng ilang mga aralin. Kabanata 64. Trending star si Dana sa entertainment industry. If we expose what she does to her kid, tiyak na mawawalan siya ng maraming fans. Kapag nagkakagulo ang publiko, ibubunyag ko na hindi niya ako anak, at kinuha lang ako sa kanya. Imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang sa kalkulasyon. Gusto niyang maghayganti kay Dana dahil sa ginawa nito sa kanya.
Magandang ideya, sabi ni Jasper sabay tapik sa balikat ni Gavin. Agad namang nagplano ang tatlo sa kanilang sikretong plano sa isang sulok. Gayunpaman, hindi matalinong mag-post gamit ang sarili nating mga account. Kapag ginawa na natin iyon, malalaman na tayo ni Daddy, nakakunot noong sabi ni Zachary. Pwede kong hiramin ang Twitter account ni Mr. Watts. Marami siyang followers, siya rin ang big boss ng isang entertainment company. Ang post ay tiyak na gagawa ng alon sa industriya. Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang sa pag-asa, at agad niyang tinawagan si Kingsley. Hello, Mr. Watts, maaari ba akong mag-post ng isang bagay gamit ang iyong Twitter account? Ano ang ipopost mo? Natuwa si Kingsley na si Gavin ang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Sikreto mo muna, hindi ako gagawa ng masama. Makikita mo pagkatapos kong i-post ito. Naniniwala si Kingsley na hindi magpo-post si Gavin ng anumang bagay na mapangahas, kaya bukas palad niyang ibinigay sa bata ang kanyang password. Salamat, Mr. Watts. I treat kita ng hapunan kapag may oras ka. Cool na sabi ni Gavin. Nag-thumbs up sa gilid sina Zachary at Jasper. Walang pag-aalinlangan, nag-login si Gavin sa Twitter account ni Kingsley at gumawa ng tweet, at Dana, wala ka bang konsensya? Hindi ba anak mo ang batang iyon? How dare you treat him so badly? Pinopost ko ito dahil hindi ko kayang makita ang inosenteng bata na nakararanas ng kahindik-hindik na bagay. Dapat bulag ang kaibigan ko para mahulog sa'yo. Matapos may publish ang tweet, nag-trend kaagad ito, na nag-drop ng bomba sa industriya ng entertainment. Ito ay tiyak na maraming dapat tanggapin. Dati, may mga naghinala na nawala si Dana ng 1 taon dahil buntis siya. Gayunpaman, ang mga bagay sa pagitan nila ni Benjamin ay mukhang malabo, at wala ring balita na nagmumula sa pamilya Graham. Kung walang ebidensya, ang lahat ay maaari lamang kumuha ng mga hula. Ngayon, nakumpirma na ang kanilang mga hula. Ipinanganak nga ni Dana ang isang anak na pag-aari ng kaibigan ni Kingsley. Alam ng lahat na kakaunti lang ang kaibigan ni Kingsley. Naisip nila agad si Benjamin. Sa mga kaibigan ni Kingsley, si Benjamin lang ang may anak. Kaakibat ng relasyon ni na Benjamin at Dana, agad na napag-isipan ng lahat na sa kanila ang bata. Ang katotohanan na hindi lamang siya lihim na nagsilang ng isang bata kundi minamaltrato rin ito ay nakakabigla. Hindi nagtagal, bumahas sa internet ang mga kritisismo. Netizen A, hay nako, nakakabaliw ito, napakabisyosong babae. Tingnan kung paano siya kumilos ng mabait at mapagmalasakit sa harap ng kamera. Ang lahat ay isang harapan lamang. Netizen B, galit na galit ako ngayon. Paano mo ito magagawa? As a mother myself, hindi ko kayang makitang trip ng anak ko. Netizen CC, masyadong malupit ito. Hindi ko akalain na sa kanya ang bata. Kung hindi, bakit hindi siya pakasalan ni Benjamin? Netizen DD, alam kong naghihinala ang babaeng ito simula pa lang noong una ko siyang makita. Buti na lang at hindi siya pinakasalan ni Benjamin. Siya pa ang minamaltrato sa sarili niyang anak. Netizen Y, palihim siyang nagsilang ng anak at minamaltrato pa nga siya ngayon. Hindi niya deserve ang suporta natin. Netizen G, we really can't judge a book from its cover. Siya ay may isang inosenteng mukha, ngunit napakasama ng puso. Netizen WW, at Dana, paano mo ito magagawa? Napakabata pa ng bata. Kahit na may nagawa siyang mali, hindi ka dapat maging malupit sa kanya. Netizen TT, at Dana, you don't deserve to be a mother at all. Kung hindi mo matrato ng maayos ang iyong anak, huwag na lang manganak. Nakakalungkot talaga ang anak na magkaroon ng nanay na katulad mo. Netizen RR, at Benjamin, sa'yo ba ang bata? Wala ka bang gustong sabihin tungkol dito? Netizen KK, at Dana, umalis ka na sa entertainment industry. How dare you mistreat the future ng ating bansa? Wala ka bang dignidad? Netizen L, sinusuportahan ko ang pagpapaalis kay at Dana sa entertainment industry. Ang ganitong uri ng basura ay dapat na ipagbawal. Binaluktot niya ang moral at inaabuso pa ang isang bata. Kabanata 65, sa gitna ng mga batikos, marami ring mga panatikong tagahanga ang nagtangkang ipagtanggol ang kanilang idolo. Dani 66, hindi aabuso ni Dani ang mga bata. Fake news lahat ito. I love Dani, hindi tanga si Dani. Bakit niya aabuso ang anak ni Benjamin? Prettiest Dani, dapat may nagtatarget kay Dani. Siya ay inosente. May wife Dani, napakabait ni Dani sa mga bata sa palabas. Lahat ito ay kalokohan. Basta Chris Dani, I will always support Dani no matter what.
Danny Goddess, malamang na sinusubukan ni Mr. Watts na sakyan ang kasikatan ni Danny para iligtas ang kanyang kumpanya sa pagbagsak nito. Hindi man lang nagsalita si Benjamin tungkol dito. Gayunpaman, ang kaibigan niyang ito ay daldal sa internet. Maaaring malaman ng sinumang may utak kung ano ang kanyang ginagawa. Ang mga tagahanga ay nagpumilit na suportahan si Danny gayunpaman. Sa paniniwalang perpektong babae si Danny, nakipag-away sila sa mga pumupuna. Lahat sila ay nadama na si Danny ay binabalangkas at labis na naagrabyado tungkol dito. Nang makita ang kanilang mga tugon, nakaramdam ng disgusto ang publiko. Sa loob ng 1 minuto, ang balita ay napunta sa mga headline na nagpapadala ng mga shockwave sa buong bansa. Nang makita ni Kingsley ang tweet na ipinadala ni Gavin, tumaas ang kanyang presyon ng dugo at halos tumigil ang kanyang puso. May konsensya ba talaga si Dana? How dare she mistreat Gavin? Napakasamang babae. Hindi tinanggal ni Kingsley ang tweet sa kanyang account. Sa halip, tinawagan niya si Gavin. Gav, minamaltrato ka ba talaga ni Dana? Alam ba ito ng daddy mo? Alam ni daddy. Minamaltrato niya ako. Mr. Watts, please don't delete the tweet. Pakiusap ni Gavin. Napakamot ng ulo si Kingsley. Iniisip ang pressure na malapit na niyang matanggap mula kay Benjamin. Pumayag naman siya, sige. Hindi ko tatanggalin. Salamat, Mr. Watts. Masayang sagot ni Gavin bago niya ibinaba ang telepono. Nagtaas ng kamay si Jasper para mag-high five kay Gavin na ikinagulat ng huli. Nang makabalik sa katinoan ay binalikan ni Gavin ang high five bago iyon ginawa kay Zachary. Samantala, lumabas ng silid-aralan sina Oliver at Jessie nang mapagtantong hindi pa nakabalik ang dalawang lalaki. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Oliver. Sa kabilang banda, napatulala si Jessie sa presensya ng isang dagdag na kapatid. Bakit kayong tatlo? Nagtawanan ang lahat sa reaksyon ni Jessie. Ito si Gavin. Ipinulupot ni Zachary ang mga braso sa balikat ni Jasper at sinabi kay Jessie. Napaawang ang bibig ni Jessie sa gulat. So ikaw si Gavin. Tuwang-tuwa si Jessie. Itinagilid niya ang ulo niya at tinitigan si Jasper. Ngumiti sina Zachary, Oliver, at Gavin. Hinaplos ni Jasper ang ulo ni Jessie ng buong pagmamahal. Sinusubukan niyang pigilin ang kanyang pagtawa. Sinabi niya, oo, ako si Gavin. So dito ka rin nag-aaral. Ang galing. Sobrang saya ko. Sasabihin ko ito kay mommy. Hindi na napigilan ni Jessie ang pananabik at gusto niyang tawagan kaagad si Erisa. Nagtatrabaho si mommy, at malapit nang magsimula ang klase natin. Balik muna tayo sa classroom. Tinapik ni Zachary ang ulo ni Jessie. Habang patuloy na nakatitig si Jessie kay Jasper, bigla niyang napansin ang nunal nito sa kamay. Ha! Sinungaling! Hindi ikaw si Gavin. Tiningnan ni Jessie ang tatlo pa bago inilipat ang tingin kay Gavin. Nagsalubong ang kilay niya sa excitement. Ikaw ang totoong Gavin. Tama ba ako? Dahil sa kilig, tumungo si Gavin na nakangiti. Oo, ngayon lang kayo nagsinungaling sa akin. Nakakainis, pinandilatan ni Jessie si Jasper, na umawang ang mga lobby bilang tugon. Excuse me, ilang araw ka nang niloko? Jessie, paano mo siya nakilala? Natutuwang tanong ni Oliver. May nunal si Jasper sa kamay. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Jasper, ipinakita sa kanila ang nunal dito. Binitawan niya ang kamay nito, at lumapit kay Gavin. Hello, Gavin. Masayang bati niya. Hello, Jessie. Tinapik-tapik ni Gavin ang ulo niya. Gavin, kasama mo ba si Daddy? Kabanata 66. Napatingin si Gavin sa kanila, at inihagis sa kanya ni Jasper ang kanyang bag. Kinuha ang bag, sumagot si Gavin, oo, kasama ko si Daddy. Ano kaya itsura ni Daddy? Guwapo ba siya? Hindi sumagot ng isang salita, umiling lang si Jasper at ikinulong ang braso sa balikat ni Jessie, hinayla siya papunta sa silid-aralan. Oras na para sa klase. Jasper, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ayaw mo bang malaman kung anong itsura ni Daddy? Itinulak ni Jessie ang kamay niya at ipinasok ang kamay niya sa braso ni Gavin na parang fangirl. Sabihin mo sa akin, guwapo ba si Daddy? Nakangiting tumango si Gavin nang mapansin ang pananabik sa mukha ni Jessie. Oo, siya si. Ano naman kung guwapo siya? Ang bastos niya. Hindi maiwasang magreklamo ni Jasper nang maisip niya kung paano siya sinigawan ni Benjamin noong huling pagkakataon. Napatingin si Zachary kay Jasper, sa pag-aakalang nagbubulungan na ang huli tungkol sa kanilang ama simula nang makilala niya ang lalaki. Paano mo nalaman? Lumingon si Jessie kay Jasper, nalilito.
Nakataas ang kilay ng bata habang sinusubukang mag-isip ng kung ano. Kaya lang, biglang nagningning ang mga mata ni Jessie. Alam ko na, ngayon lang siguro ipinakita ni Gavin ang litrato ni Daddy. Hindi, pero sinabi ko sa kanya na masama si Daddy, mahinahong sabi ni Gavin. Siya ba? Sasaktan niya ba tayo? Patuloy na tanong ni Jessie. Hindi niya gagawin. Binigyan siya ni Gavin ng isang panatag na tingin dahil hindi pa siya natitigan ni Benjamin. Mayroon ka bang litrato ni Daddy? Nang hindi kinukuha ang larawan gaya ng hiniling ni Jessie, sinulyapan lang sila ni Gavin at sinabing, kamukhang kamukha natin si Daddy. Wow! Tiyak na napakagwapo niya. Napangiti si Jessie, pinaikit ang mga mata. Bumalik na tayo sa klase. With that, hinawakan ni Gavin ang kamay ni Jessie at tinungo ang classroom habang sinenyasan ng iba na humabol. Lumapit si Oliver kay Jasper, sinusubukang sumangot sa paligid para sa impormasyon. So, ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong makilala si Daddy? Baliw siya, matipid na sagot ni Jasper. Napaawang ang lobby ni Oliver sa narinig. Dahil ba may nagawa kang mali? Hindi ko ginawa. Tumango si Jasper. Super mayaman ba si Daddy? Lumapit si Jasper at mamulong sa tabi ng tenga niya. Ano sa tingin mo? Hindi napigilan ni Oliver ang kanyang pananabik. Tinakpan ni Oliver ang kanyang bibig, ngiting masaya. Wow! Kaya pala mayaman ang daddy natin. Sa katunayan, ang kanilang ama ang pinakamayamang tao sa bansa. Nang makita kung ano ang mukha ng pera ng kanyang kapatid, inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata. Mag-ayos ka, baka magmukha kang tanga. Ngumuso si Oliver. Bakit kayo nagtago doon kanina? Para ma-expose si Dana, mahinang sagot ni Zachary. Kinuha naman agad ni Oliver ang phone niya. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang bamaha sa internet ang mga batikos sa babaeng iyon. Masamang babae, ito ay nagsisilbi sa iyo ng tama. Sino itong Kingsley Watts? Kaibigan siya ni Daddy. Sinaman siya ng tingin ni Jasper. Paghakbang nila sa silid-aralan, lahat ay napabuntong hininga sa pagtataka. Wow, bakit parehas sila ng itsura? 5 sila. Oo, magkamukha silang 5, at ang gagwapo. Samantala, biglang nagising si Dana sa tawag ng kanyang manager. Dana, may nangyaring masama. Nakakunot ang noo, naiinip na nagtanong si Dana, ano ang nangyayari? Tingnan mo ang Twitter ngayon. Kumuha ako ng ilang ghostwriter para i-save ang iyong reputasyon. Mas mabuting kausapin mo muna si Kingsley bago ang anumang bagay. Mukhang balisa ang manager. Gayunpaman, hindi nag-alala si Dana. Ipinapalagay niya na ito ay isang bagay sa pagitan nila ni Benjamin sa trending. Tungkol ba ito sa kasal namin ni Benjamin? Hindi naman. Bakit naman ako mag-aalala kung ganoon nga? Ito ay tungkol sa pagmamaltrato mo sa isang bata, at ito ay isang matinding paratang. Mas mabuting tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sa narinig mula sa kanyang manager, bumilis ang tibok ng puso ni Dana. Mabilis siyang nag-login sa kanyang Twitter account nang matapos ang tawag. Pagkatapos, nakakita siya ng ilang trending na paksa tungkol sa kanya, kabilang ang ilang mga kritisismo mula sa awtoridad. Ang kanyang mukha ay naging berde pagkatapos suriin ang nilalaman. Wala sa isip si Kingsley Watts. Walang pagdadalawang isip niyang tawag sa lalaki. Sa sandaling iyon, sasalubungin ni Kingsley si Benjamin nang matanggap niya ang tawag mula kay Dana sa kotse. Pinutol niya ang tawag nang hindi sumasagot dahil noon pa man ay ayaw niya rito. Gayunpaman, tumawag ulit si Dana. Inon ang kanyang Bluetooth speaker, sa wakas ay sumagot si Kingsley habang nagmamaneho. Kingsley Watts, anong ginawa mo? Paano mo may post ang mga bagay na iyon? Matangos sa tenga ang boses ni Dana mula sa kabilang linya. Ibang-iba siya sa kanyang nakasanayang malababae na kilos. Kabanata 67. Nakataas ang kilay, ngumiti si Kingsley at binuksan ang recording mode. Hindi mo ba ginawa ang lahat ng iyon, Dana Adams? Sa tingin mo, papayag ba si Benjamin na sirain mo si Gavin dahil lang sa tingin mo ay magiging asawa ka niya? Maaari ka pa rin niyang hiwalayan anumang oras pagkatapos ng kasal. Anong klaseng babae ito? Hindi niya karapat-dapat na maging ina. Hindi mo ako maaaring akusahan ng mga bagay na hindi ko kailanman ginawa. Nagpa siya si Dana na huwag umamin. Ha? Paano ka magiging walang hiya? Sinasabi mo bang si Gavin ang nagsinungaling at nagsumbong sa sarili niyang ina? Nabaluktot sa galit ang mukha ni Dana dahil hindi niya mapabulaanan ng anumang salita. Nakalabas na rin siya sa harap ni Benjamin. Wala kang karapatang pagsabihan ako dito. Kahit si Benjamin ay hindi nagsasalita, sino ka para magsalita sa akin ng ganito? Siya snap.
Ang yabang mo, Miss Adams. Makikipaglaro ako sa iyo, kung gayon. Ang pamilya Watts ay hindi rin tanga. Burahin ang mga pag-post at gumawa ng pampublikong paghingi ng tawad. Galit na sigaw ni Dana. Paumanhin, hindi ko gagawin. See you. Actually, mas mabuting hindi na lang kita makita. Baka may suka ko ang pagkain ko kapag nakikita ko ang mukha mo. Kunin mo ang payo ko, itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Ganti ni Kingsley at agad na ibinaba ang tawag. Tumungo siya sa Graham Group gaya ng binalak. Si Erisa ay abala sa pagpapakilala sa sarili sa mga negosyo sa pagpasok sa Graham Group. Hindi niya alam kung ano ang nagiging viral online sa sandaling iyon. Mabilis na lumapit si Ethan para iulat ang balita pagdating ni Benjamin sa kumpanya. Mr. Graham, si Miss Adams ay naging trending topic sa internet. Maingat na tiningnan ni Ethan si Benjamin habang nagsasalita. Dumiretso ang huli sa kanyang opisina nang walang pagbabago sa kanyang emosyon. Si Mr. Watts ang nag-expose ng balita na minamaltrato ni Miss Adams si Gavin. Namilog ang mga mata ni Benjamin sa narinig. Ginawa ni Kingsley yon. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Inabot agad ni Ethan ang phone niya kay Benjamin. Binaliktad ng huli ang balita at ibinalik sa kanya ang telepono. Mr. Graham, dapat ba nating pigilan ang balita? Maging si Ethan ay hindi sigurado sa saloobin ni Benjamin kay Dana. Mahirap sabihin kung mahal pa ba ng huli ang babaeng iyon. Kung tutusin, siya lang ang babaeng makakalapit kay Benjamin sa loob ng ilang taon na ito. Dalhin mo si Kingsley dito ngayon. Utos ni Benjamin nang hindi sinasagot ang tanong. Habang naglalakad siya papunta sa desk niya, bigla siyang tumigil sa paglalakad at tumalikod para harapin si Ethan. Ano ang pag-unlad sa bagay na hiniling kong gawin mo kagabi? Napalunok si Ethan at naramdaman ang paggapang ng kanyang balat ng mga sandaling iyon. Kanina ko pa tinatawagan si Mr. Bailey. Aabutin pa ng 2 oras. Nang marinig iyon, nanunuya si Benjamin, kailan naging hindi mabisa si Sean. Hindi makasagot, napayuko na lang si Ethan. Ilang beses na niyang hinikayat si Sean, ngunit tila pinaglalaanan ng lalaki ang kanyang matamis na oras sa bagay na ito. Pagkaupo sa likod ng mesa, casual na nagtanong si Benjamin, pumasok na ba siya sa trabaho? Natigilan si Ethan sa narinig. Pagsalubong niya ng tingin kay Benjamin ay agad siyang tumango. Oo, nandito siya. Hinayaan ko na siyang maging pamilyar sa trabaho. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Tapos, sabi niya, mag-meeting tayo after 10 minutes. Isama mo siya. Makalipas ang 10 minuto, tumingin si Ethan kay Benjamin at humingi ng karagdagang pagtuturo, ano ang agenda ng pulong. Walang regular na pagpupulong sa araw na iyon, kung tutuusin. Nang hindi sumagot, sinaman siya ng tingin ni Benjamin na may dominanteng aura. Hindi na naglakas loob na magtanong pa si Ethan at mabilis, na ipinasa ang mensahe para ipaalam sa bawat departamento ang nalalapit na pagpupulong. Inayos ni Erisa ang mga kagamitan sa pagpupulong at nagtungo sa lugar ng pagpupulong sa sandaling matanggap niya ang paunawa. Siya ang nauna sa meeting room bago ang iba. Matapos tingnan ang meeting room na may mga sitting card sa mesa, nakita niya ang kanyang pangalan at dumiretso sa kanyang upuan. Sa loob ng ilang minuto, unti-unting pumasok ang iba pang manager. Nagulat ang lahat nang may mapansin silang magandang babae sa meeting room. Bakit may kagandahan dito? Sino siya? Kailan pa sumali ang isang magandang babae sa aming kumpanya? Ang lahat ng dumalo sa pulong ay matagal ng kasamahan. Sunod-sunod silang nagpakilala kay Erisa nang makita ang bagong mukha. Kabanata 68. Bumangon si Erisa at nakangiting binati ang lahat. Hi, everyone. I'm Erisa from the IT department. Unang araw ko ngayon sa trabaho. Natutuwa akong makilala kayo. Mula sa IT department. Sayang para sa isang magandang babae na magtrabaho sa departamento ng IT. Bibigyan kita ng mas mabuting paggamot kung sasali ka sa aking departamento. Paano naman? Ito ay isang madaling trabaho sa aking departamento. Kami ay abala lamang sa katapusan ng bawat buwan upang matanggap ang pagbabayad sa oras. Maliban sa panahong iyon, medyo nakaka-relax kami. Naaliw si Erisa na pinagmamasdan ng enthusiasm na ipinakita ng mga bago niyang kasamahan. Magalang niyang tinanggihan ang alok. Wala akong alam maliban sa mga bagay na may kaugnayan sa IT. Hindi isyo yan. Tuturuan kita. Hoy, paano mo siya masusuka ng walang kahihiyan sa sikat ng araw? Nag-aasara ng lahat at nakikilala ang bago nilang kasamahan bago dumating si Benjamin. Samantala, mahigpit na sinundan ni Ethan si Benjamin habang naglalakad sila patungo sa meeting room habang iniuulat sa huli ang kanyang agenda.
Nang malapit na sila sa meeting room, napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig ang kakaibang saya na nagmumula sa loob. Pagpasok, nilinggan niya ang buong silid at nakita ang lahat na nakapaligid kay Erisa. Isang kislap ng lamig ang agad na bumungad sa kanyang mga mata. Ahem, dahil nagtrabaho si Benjamin sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ethan na may mali sa kanyang amo at mabilis na sinenyasan ang iba. Umupo ang lahat sa kani-kanilang upuan nang mapansin nila ang pagdating ni Benjamin. Mukhang sikat si Miss York dito. Naiwan si Erisa na nakatayong mag-isa at sinasalubong ang tingin ni Benjamin habang ang lahat ay umupo sa kani-kanilang mga upuan. Natigilan siya sa sarkastikong sinabi ng lalaki. Gayunpaman, nakangiti siyang sumagot, natutuwa ako, Mr. Graham. Binigyan siya ng matalim na titig, hindi siya natinag kahit isang pulgada. Tinitigan siya ni Benjamin saglit bago umiwas ng tingin at umupo sa upuan. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si Erisa. Umupo ka, Erisa. Sumenyas sa kanya ang kasamahan niyang nakaupo sa tabi niya na umupo ng mahina. Isang magalang na ngiti ang isinagot ni Erisa at umupo. Sinaman ng tingin ni Benjamin ang kanyang kasamahan. Nang mapansin ang titig ng lalaki, walang nang ahas na magsalita. Iulat mo sa akin ang iyong pag-unlad ng trabaho ngayon, malungkot na utos ni Benjamin. With that, si Ethan ang nag-gesture na magsimula sa finance department. Sa kabila ng kasiya siyang pag-unlad ng departamento ng pananalapi, hindi pinabayaan ni Benjamin na madaling makapasa ang manager. Kukuha ako ng papalit sa iyo kung hindi mo mabayaran kaagad ang mga masasamang utang. Napatingin si Erisa sa lalaking nasa yulo na ng mesa. Siya ay isang mabagsik na tao na naglalabas ng natural na dominanteng aura tulad ng isang pinuno. Ang isang tao ay madaling ma-intimidate sa kanya kapag hindi siya ngumingiti. Nang mga sandaling iyon, tumahimik ang buong meeting room nang tumahimik ang lahat, napansin nilang mukhang hindi maganda ang mood ng kanilang amo noong araw na iyon. Sure enough, lahat ng department managers ay napag-alitan. Habang pinagmamasdan ng kahabag-habag na mga mukha ng mga dumalo sa pulong, palihim na sinilip ni Ethan ang mukha ng malungkot na lalaki. Galit ba si Mr. Graham dahil kay Miss York o Miss Adams? Nang magsalita si Erisa, sinenyasan ni Ethan na nanatili siyang nakaupo pagkatapos bumangon. Kaka-takeover ko lang sa IT department ngayon at nasa proseso pa ako ng pag-iisip ng lahat. Sa makatuwid, hindi ako sigurado sa kasalukuyang pag-unlad. Paumanhin, Mr. Graham, mangyaring bigyan ako ng isa pang araw. Sa pagbaba ng tingin ay tila nasa malalim na pag-iisip si Benjamin. Walang makapagsasabi kung nakikinig ba siya o hindi. Nang walang utos mula sa kanya, walang nang ahas na magsalita pa. Natarante si Erisa nang makitang wala ring tugon mula kay Benjamin. Ginoong Graham, magalang na paalala ni Ethan kay Benjamin. Nang marinig iyon, tumangala si Benjamin at sinulyapan si Erisa. Bahagyang mababa ang neckline ng damit niya, kitang-kita ang kaunting cleavage niya. Mukha pa rin siyang hindi maipaliwanag na sexy. Nagdilim ang mukha ni Benjamin nang mapansin iyon. Magsumbong ka sa akin bago ang lunch break ngayon. Natigilan si Erisa. Nanlaki din ang mata ng lahat sa gulat. Malinaw na hinahamon ni Benjamin si Erisa. Paanong kalahating araw lang ang ibibigay ni Mr. Graham kay Erisa gayong ngayon lang siya pumasok sa kumpanya. Ito ay hindi isang maliit na kumpanya, pagkatapos ng lahat. Walang makakatapos sa pagbabasa ng lahat ng mga ulat sa kalahating araw. Kahit si Ethan ay nadama na si Benjamin ay masyadong malupit at gustong makiusap sa ngalan ni Erisa. Mr. Graham. Gayunpaman, napalunok siya at nilunok ang mga salita nang masalubong niya ang malamig na tingin ni Benjamin. Bakit? Hindi mo kaya? Pagalit ni Benjamin habang inaayos ang tingin kay Erisa. Kabanata 69. Isang hindi maipaliwanag na galit ang bamalat ng iwasto ni Benjamin ang kanyang tingin sa makatarungang leeg ni Erisa. How dare she wear that to work? Lalong lumungkot ang mukha niya nang maalala kung paano siya pinalibutan ng mga taong iyon kanina. Naramdaman ni Erisa na sinadyang kunin siya ni Benjamin. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Sa halip, tinanggap niya ang hamon. Oo naman, magre-resign ako kapag hindi ako nakapag-deliver. Agad, lahat ay nagbigay sa kanya ng tingin ng paghanga para sa kanyang lakas ng loob na sagutin si Benjamin sa unang araw ng trabaho. Nang marinig iyon, tumaas ang kilay ni Benjamin sa kanyang kapangahasan. Tumingin si Ethan sa kanyang amo, na nanatiling tahimik, at tumahimik bago sumigaw, susunod. Nakahinga ng maluwag si Erisa nang magsimulang magulat ang susunod na nakapila. Unang araw pa lamang niya ng trabaho, at hinahanapan na siya ng mali ng kanyang amo.
Sa kabila ng mahigpit na pangangailangan ni Benjamin, hindi rin siya tanga. Nang maramdaman ang isang mapupungay na titig sa kanya, tumingin si Erisa ngunit wala siyang nakitang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang natigilan. Nag-i-imagine ba ako ng mga bagay-bagay? Nang hindi na nag-iisip pa, iniwas niya ang kanyang tingin at itinoon ang pansin sa pag-unlad na iniulat ng ibang mga departamento, sinusubukang abutin ang takbo ng kasalukuyang negosyo. Biglang nag-vibrate ng malakas ang phone. Dumilim ang mukha ni Benjamin nang dama po ang tingin niya sa mesa. Nagkatinginan ang lahat dahil alam na ayaw ni Benjamin na maabala sa mga pulong. Dahil dito, pinatay na nila ang kanilang mga telepono bago pumasok sa meeting room. Paumanhin tungkol doon, nagulat si Erisa nang mag-vibrate ang phone niya at mabilis itong pinatay. Nakaramdam siya ng awkward na pagmasdan ng lahat ng sandaling iyon. Eye-off ito para sa mga pagpupulong sa susunod na pagkakataon. Sabi ni Benjamin habang pinaputukan siya ng mga punyal. Naiintindihan. Nag-aalalang tumango si Erisa. Paano ko makakalimutang i-off ang phone kanina? Maya-maya, laking gulat niya nang muling tumunog ang telepono. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang telepono para kumpirmahin na hindi ito sa kanya. Dama po ang tingin ng lahat sa telepono bago si Benjamin. Sinundan ni Erisa ang direksyon kung saan nakatingin ang lahat. Natigilan siya nang magtama ang tingin niya kay Benjamin. Mr. Graham, it's your phone. Bulong ni Ethan sa lalaki. Tahimik na tumingin si Benjamin sa telepono. Malungkot ang mga mata niya nang makita ang pangalan ng tumatawag sa screen at diretsyong i-disconnect iyon. Gayunpaman, tila nagmatigas ang tumatawag nang tumunog ang telepono sa pangalawang pagkakataon. Umupo sa tabi ni Benjamin, alam na alam ni Ethan kung sino ang tumatawag. Pagkatapos, itinakda ni Benjamin ang kanyang telepono sa silent mode at binaligtad ang telepono na nakaharap sa mesa bago sumenyas na ituloy ang pulong. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos din sa wakas ang pulong. Erisa York, biglang tumawag si Benjamin. Oo, Mr. Graham. Tumangala si Erisa sa lalaki nang marinig ang pangalan nito. Sinenyasan siya ni Benjamin na tumayo. Ginawa niya ito ng masunurin, kahit na wala siyang ideya sa intensyon nito. Bigyan natin si Miss York ng mainit na pagtanggap sa aming kumpanya. Dahil doon, pumalakpak si Benjamin, at ganoon din ang ginawa ng iba pang mga manager. Maligayang pagdating sa sakayan, Miss York. Nagulat si Erisa. Pagkatapos, nakangiti siyang sumagot, nakakatuwa akong makatrabaho kayo. Pagkatapos, kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono mula sa mesa at lumabas ng silid ng pagpupulong pagkatapos na sumulyap muli sa kanya. Pagkaalis niya ay pinalibutan na ng lahat si Erisa. Miss York, mabait na tao si Mr. Graham sa kabila ng kanyang mahigpit na pangangailangan. Anuman, ang lakas ng loob mong magsalita sa kanya ng ganyan ngayon lang. Nirerespeto ka namin para dyan. Natuwa si Erisa, sinubukan ko lang maging tapat. Gayunpaman, lahat ay nakatingin pa rin sa kanya ng may paghanga. Miss York, believe din ako. All the best. Maging si Ethan ay nag-thumbs up sa kanya. Maya-maya lang ay narinig ang boses ni Benjamin. Mabilis na kinuha ni Ethan ang gamit niya at tumakbo palabas ng kwarto. Pakiramdam niya ay gumapang ang kanyang balat nang sumulyap siya ng matalim na tingin ni Benjamin. Ano ito, Mr. Graham? Masyado silang maingay, sabi ni Benjamin na walang ekspresyon sa mukha. Sinulyapan niya ang meeting room sa huling pagkakataon bago umalis. Sobrang ingay ba? Napakamot sa ulo si Ethan na naguguluhan. Sa katunayan, ang silid ng pagpupulong ay medyo masigla sa tunog ng tawanan. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto. Sige lahat, balik na tayo sa trabaho bago tayo muling mapag-alitan. Lahat ay lumingon sa kanya at mahinang nagtanong, sinabi ba ni Mr. Graham iyon? Isang tingin lang ang itinugon ni Ethan. Nang makita iyon, walang nang ahas na manatili pa. Miss York, ipaalam lang sa amin kung kailangan mo ng anumang tulong. Kinuha ni Erisa ang kanyang notebook at magalang na sumagot, no worries. Kaya ko naman. Dahil doon, naglakad siya patungo sa kanyang opisina para bumalik sa trabaho. Kabanata 70, inilagay ni Benjamin ang kanyang telepono sa kanyang bulsa pagkatapos ng pulong. Bumalik siya sa kanyang opisina, kung saan kanina pa siya hinihintay ni Kingsley sa loob. Sa isang malungkot na hitsura sa kanyang mukha, isang hindi mapag-aalinlangan ng aura ng tensyon ang lumabas kay Benjamin. Nang mapansin iyon ni Kingsley, natense siya sa pagkabalisa. Makinig ka sa akin, boss. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sambit ni Kingsley. Sa kanyang madilim at nag-aalalang titig,
si Benjamin ay tumama sa kanya ng matalim na mata na nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Kingsley. Nang walang pagmamadali, tumahimik si Kingsley at nagpaliwanag, "Boss, paano mo pa rin ito matitiis na nakahiga pagkatapos ng pagmamaltrato ng iyong mahal na syota? Kahit na kaya mo itong gawin sa ilalim ng iyong hakbang, hindi na ako makakapigil pa." Kahit na siya ay nabalisa, hindi inilantad ni Kingsley si Gavin at ang dahilan kung bakit siya naririto, na kung saan ang pag-ibig ni Benjamin sa ama ay madaig ang damdamin sa isang lumang apoy. "Sino ang nagbigay sa iyo ng larawan?" Tanong ni Benjamin, nanlilisik sa gilid ng kanyang mga mata. Ang sagot noon ay halata, ngunit gusto niyang marinig ito mula kay Kingsley. "Well, nakita ko sa phone ni Gavin." Sagot ni Kingsley. Habang nananatiling walang emosyon ang malungkot na mukha ni Benjamin, hindi mo-ari ni Kingsley ang nasa isip niya. Samantala, sinusubukan pa rin ni Dana na tawagan si Benjamin sa telepono. Sa pagdidilim ng kanyang tingin, naramdaman ni Benjamin ang galit ng galit na nagngangalit sa kanya habang kinukuha niya ang kanyang telepono. Naramdaman iyon ni Kingsley at iniangat ang kanyang ulo sa isang sulyap. "Ha, to think na siya ang may pakana na tawagan ka ngayon. Sigurado akong magsusumamo siya para sa kanyang pagiging inosente. Huwag mong kalimutan kung paano niya ako binyantaan kanina." Binanta ka niya. Iginala ni Benjamin ang kanyang mga mata sa isang mausisa na tingin kay Kingsley. Inabot ni Kingsley ang isang recording at sinabing, "I think you already know about it." Naninindigan pa rin si Dana na hindi niya ginawa. Siguradong malupit siya. Paano niya natitiis na gawin iyon sa sarili niyang anak, lalo na't napaka-adorable ni Gavin? Continuing on, Kingsley said, "Akala niya pakakasalan mo siya dahil kay Gavin. Nang tumanggi ka, naglabas siya ng galit sa kawawang bata. Hindi makatao. Alam mo bang minamaltrato ni Dana si Gavin noon?" Naging malungkot ang masungit na mukha ni Benjamin pagkatapos niyang marinig iyon. Sa isang segundo, sinulyapan siya ni Kingsley. "Ikaw ang ama niya. Tinatanong kita kung aware ka ba? Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi ko hahayaang pretuhin niya ang anak ko." Galit na sabi ni Benjamin habang seryosong nakatingin kay Kingsley. Kinagat ni Kingsley ang kanyang mga labi bilang reaksyon sa tugon ni Benjamin. Sa katunayan, gamaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang galit na galit si Benjamin, dahil ang ibig sabihin nito ay mahalaga sa kanya si Gavin. "Layuan mo ang isang mabistang babae na ganyan. Walang magandang lalabas sa babaeng minamaltrato ang sarili niyang anak," payo ni Kingsley. Sa pagkinang sa kanyang mga mata, inisip ni Benjamin kung nakahanda na ba si Sean ng resulta ng DNA test sa ospital. Walang alinlangan, tinawagan niya ng personal si Sean. "Oy, lumabas na ba ang resulta ng pagsusulit?" "Hindi pa. Medyo matatagalan pa," sagot ni Sean habang hinihimas ang kanyang ilong. Ang lumabas, natigil ang test machine pagkatapos niyang matulog noong nakaraang gabi. Inayos niya ang test machine sa sobrang galit pagkagising niya. Bumangon mula sa kanyang pagkakatulog. Sa makatuwid, hindi maiiwasang nagresulta iyon sa pagkaantala sa mga resulta ng pagsubok. "Naghihinag ka sa kawalan ng kakayahan nitong mga araw na ito, Sean. Lumalala ito," reklamo ni Benjamin. Sa harap ng pamumuna ni Benjamin, pilit itong tinawanan ni Sean. "Well, hindi mo ako masisisi sa sirang makina. Ano ang nagmamadali, gayon pa man. By the way, kaninong DNA test ito? Please don't tell me may isa ka pang illegitimate na anak somewhere out there again." Na may maamong tingin na nakasulat sa buong mukha, ibinaba ni Benjamin ang telepono ng walang ibang salita. Si Kingsley, na nakikinig sa pag-uusap, ay sumilip saglit kay Benjamin. Sa pagtapak sa manipis na yelo, maingat niyang tinanong si Benjamin, "Totoo ba na mayroon kang anak sa labas?" Good gracious, bagay talaga ang lalaking ito. Para siyang walang interes sa mga babae, pero may illegitimate child siya sa gilid. Hindi ko na mahabol ang mga galaw niya sa bilis ng takbo niya. Dahil may Gavin na siya, nagtataka talaga ako kung kaninong anak iyon. Nakita ni Benjamin ang matanong na mukha ni Kingsley. Kahit alam niya ang tumatakbo sa isipan ng huli, hindi siya mapakali na ipaliwanag ang sarili. Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, iginiit ni Kingsley, "So, kaninong anak ito?" Sinaman siya ng tingin ni Benjamin nang hindi sinasagot ang tanong niya. "Sa susunod, bigyan mo ako ng pansin bago maglabas ng anumang balita sa publiko." Habang nakataas ang kilay ay napangiti si Kingsley. "Hoy, hindi ako iyon. Naaawa ka ba sa babaeng iyon? Sumasakit ang puso ko para kay Gavin the sweetheart. Napakahirap na swerte para sa kanya na madala sa isang walang kabuluhang pares ng mga magulang.
Walang nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Sarkastikong sambit ni Kingsley. Sa kanyang nakataas na mga mata ay singkit, ang malamig na dugong puot ay gumapang sa buong Benjamin nang marinig niya iyon. Bahagyang nanginginig si Kingsley at napatigil, napakagat dila sa pangamba nang mapansin iyon. With an awkward chuckle, he muttered, "Tell me the truth. Hindi ba nadudurog ang puso mong makitang ganito si Gavin? Anong gagawin mo dyan? Dahil nahukay mo ang balita, ikaw na mismo ang bahala sa resulta." Itigil na lang ang sobrang exposure ni Gavin mula ngayon, malamig na babala ni Benjamin. Hindi niya nais na ang kasalukuyang mga kaganapan ay gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti kay Gavin sa kanyang mga taon ng pagbuo. Pagkatapos, hayaan mo akong kunin ang mga ghostwriter sa internet na ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pagtaas ng tubig, maingat na pag-udyok ni Kingsley. Ang mga netizens ay napunit sa pagitan ng dalawang magkasalungat na kampo sa ngayon. Habang ang isang kampo ay humihingi ng simpatiya para kay Gavin, ang kabilang kampo ay higit sa lahat ay internet ghostwriters na kinuha ni Dana para i-back up siya. Kaya naman, kinailangang ilipat ang atensyon kay Gavin para mailipat ng publiko ang kanilang atensyon kay Dana.